please sit down. Batiin ko lang ang ating matagal ng kaibigan at classmate sa Kongreso, ang ating governor ng probinsya ng Zamboanga, Sibugay, Governor Ann Hofer. At saka ang mayor, siya ang host natin ngayon at mabuti na lang at ay napagawa niya itong napakagandang lugar na ito para meron tayong mapupuntahan at meron tayong gamitin para nga sa mga ganitong pangyayari. Mayor Climaco. Mayor, sabihin mo sa akin yung mga ayaw na kumuha ng bigas, picture na lang. Oh, kunin natin, picture na lang, tapos para makarami tayo dun sa dadalhin natin pati sa iba. Hindi, kailangan ninyo yan at mabuti. Alam nyo po ang pangyayari nito kung tayo, pinag-uusapan ko lagi na kailangan sapat ang pagkain para sa ating mga kababayan. At kasama dyan ay pinapatibay natin ang sistema natin ng agrikultura. Ngunit, hindi lamang yan ang nagiging problema sa agrikultura dito sa Pilipinas. Ang isang napakalaking problema ay ang pag-smuggle ng bigas papasok ng Pilipinas. Illegal na importasyon na dinadala sa Pilipinas at sinisira, ginugulo at iniipit. Bago i-smuggle nila papuntang Pilipinas, tapos iipitin nila, hindi nila ilalabas. Iipitin nila para tumaas ang presyo. Pagtaas ng presyo, saka sila magbebenta. Kaya yan ang racket nitong mga kaharap natin. Kaya naman, hindi lamang ang pag-ayos ng agricultural sector ang ating kailangan gawin. Kailangan din natin patibayin ang ating pag-enforce ng mga batas tungkol nga sa pagbigay ng supply ng bigas sa buong Pilipinas. Hindi tama na nagpapasok sila, iniipit nila ang supply, pinapataas nila ang presyo, naghihirap ang tao para lang kumita sila ng malaki. Kaya't pinatibay namin at binigyan ko ng instruction ng Bureau of Customs. At sila naman ay sinabi ko, tignan ninyo ng mabuti. At kung merong mga kasabwat dyan, sabihin nyo na sa atin, tanggalin natin at ilagay natin yung mga magagaling. At yun na nga nangyari. Kaya tayo nakakahanap ngayon kung saan-saan nitong mga bigas na ipinapasok na illegal. Dito sa nakita namin dito, nandito batiin natin ang ating Bureau of Customs dito, si Mr. Lanza. Siya ang nag-imbestiga nito at siyang nakahanap kung saan-saan meron siyang mga nakuhang informasyon at ginamit niya yung informasyon na ito upang makuha ang mga bigas na illegal ang pagpasok sa Pilipinas, na smuggled. At dumaan tayo sa proseso dahil sa batas may proseso, kahit mahuli mo lang, hindi naman pwede basta't kukunin lang ng gobyerno. Kailangan bigyan ng pagkakataon yung nagpasok na magpaliwanag kung anong papeles niya, ano yung authorization niya, bakit siya nagpasok, bakit patago ang kanilang pagpasok ng bigas. Yun, kailangan mag-explain sila at binibigyan sila ng 15 days. O, nabigyan na sila ng 15 days, wala silang maisagot, kaya't kinuha na ng gobyerno. At ginawa nating donation sa DSWD. Nandito po, Secretary Rex Gatchalian ng DSWD. Ginawang donation ng DSWD at sabi ko, ang pinaka-nangangailangan dyan, ang mga beneficiary ng 4Ps. Kaya kunin natin yung bigas, ibigay natin sa kanila at kailangan nila yan. So, gumawa tayo ng listahan kasama ang local government ng bayan, ang local government ng probinsya at ang DSWD at saka opisina ko. At gumawa tayo ng listahan, binalikan natin yung mga 4P beneficiaries, ginawa natin ng listahan, kaya po nandito kayong lahat. Kaya yan po ay patuloy nating pag-asikaso para tignan natin na maganda ang patakbo ng merkado sa bigas dahil alam naman natin gaano kahalaga ang supply ng bigas sa magandang presyo para sa lahat ng Pilipino. Kaya naman po ay tinitiyak natin na hindi ginagawa na pinaglalaruan ang presyo ng bigas ng mga iilan dyan na pinahihirapan ng taong bayan
na para lang kumita sila ng malaki, papayaman lang sila. At kaya't hinahabol ko yung sa zona ko po. Kung maalala ninyo, sa zona ko, sabi ko, hahabulin ko yung mga yan. At kahit na ano pa ang magiging dahilan na ibibigay na meron silang kilala o gano'n ang dating gawi, kung hindi nakasunod sa batas, hindi natin papayagan para hindi kayo nahihirapan, para hindi ang presyo ng bigas ay hindi na paglalaruan at ang supply ng bigas ay sapat. Kaya't ako ay nagpapasalamat na nabigyan naman ako ng pagkakataon na makapagbigay sa inyo ng tulong dahil alam ko na ngayon wala naman siguro sa atin ang hindi nangangailangan ng tulong. Kaya't andito po ang inyong pamahalaan. Andito po lagi para tulungan kayo. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat.